Okay, magandang hapon mga kamugil. Yan, silipin natin yung ating mga gamit dito. Nandito pa, no? Magdadala ko ngayon ng isang gamit mga kamugil na wala ng gamit dito. Dalawa. Dadalhin ko lang ang cut off at saka jackhammer, no? Para pagkatapos nitong project na to, kukunti na yung mga gamit na hahakutin. Update tayo mga kamugil dito sa aming pinaka-project. So dito mga kamugil, kasulukuyan nagli-layout sa ating bintana at saka aircon. Sali na aircon lang pagkabanat. Tapos lagay tayo dito ng dalawa lang 10 mm. Para yun yung aapakan ng aircon natin mga kamugil. Magaan lang yung aircon na yun. Tuntunadin mo, ibay. Oo. Siguro maghiwi good. Ayan. Ito mga kamukil, ano na to tuntunado, i-chicken tuntun lang kaya marag tanaw na ako bikil gamay para sureball good. Ang nylon. Okay. O yan ang mga kamukil So sinisiguro natin para walang problema. Samantalang dito mga kamukil, baka magtataka kayo kung anong ginagawa nito mga kasama ko. Naglalaro mga kamukil, ganito ko sila pinatrabaho. Naglalaro, pinasahura natin. Diba, mga kamukil Pero may gamit yan mga kamukil, yung ginagawa nila. Yan, explain natin Nagro-roofing na kasi kami mga kamukil. Ending kahoy yung pinakaano natin. Kung napapansin nyo may butas na dyan bago tayo nagro-roofing, naglagay tayo ng foam insulation. Dahil kahoy siya at hindi ko na ginamitan ng tie wire, ito yung ginamit ko. Ito yung magiging washer mga kamukil. Simple lang, Ay papakita ko din sa inyo kung paano ko to ginagamit. At tuwid na tuwid at walang kulubot yung ating ulukot-lukot mga kamukil, yung ating foam insulator. Minsan kasi merong makikita tayo na mga kulubot-kulubot, lukot-lukot. Yun po yung nangyayari. Ito ginagamitan natin siya. Ito yung magdadala ng plane sa ating foam insulation mga kamukil. Tama na boys, break na. Kina na. Ipusan yung lansang, ilahi ng lansang para atuan na po ng himuan sunod. So ito mga kamugil yung medyo malaki-laki pa yung trabahuin, palitada yung pinaka trabahuin dito na malaki at saka septic tank. So dito sa likuran, ito na yung pagkabaanat dito. Unti-unti ko na siyang pinapapatag dito, pinapalinis dahil dito ko nilalatag yung roofing natin, kasi yung roofing mga kamukil meron 3 sukat na binili ko sa roofing. Dahil po yan ang style ng ating bubong is 4 agwas po ito, kaya pagka ganyan expect na natin maraming tabas So yung mga tabas mga kamukil hindi ko maiiwasan yun, pero sinisikap kong mapakunti siya para hindi tayo masyadong nagtatapon ng pera. Hindi may iwasan kapag mag 4 agwas ganitong forma ng mga roofing ayan, puro gutter so pagkakanto natin dito gutter to gutter, walang flashing nagagamit dito. So dito na part mga kamukil, ito na yung medyo maliit na lang araw na lang yung bibilangin, yari na to itong 5 kwarto na to. Ayan next week yari na siguro to, nakapagkabit na tayo ng pintuan dito. Ayan sa 5 kwarto, unti-unti na siyang gumanda. Pag napinturahan to, wow, may nalagyan na ng mga doorknob doon. Lahat po ito na pintuan na makikita nyo, room, may nakakabit na po na pinto dyan. Ayan nang naglalagay natin ng doorknob Bumili ako kanina ng doorknob. So ito, check natin yung kanyang gawa. So dalawa yung dinadala niya mga kamukil. Isang kamay lang yung gusto ko magkabit, pati mga hamba So isang kamay lang magkabit nitong pintuan na to, si Jimmy lang. Alam niyo kung bakit mga kamukil ito dahilan diba? Smooth na smooth. Yung lock natin labor materials tayo dito, pero hindi natin tinitipid yung natin materials. Doorknob pa lang ba? Sulit na. Tapos sa CR, pasok tayo dito. Tingnan nyo yung ginamit yung doorknob sa CR mahal to mga kamukil. May pa CR na mura, may 100 lang. Ito, kita nyo, colored yung ginamit natin sa ating PVC door. So kulang na lang dito mga kamukil, mapinturahan, matiles to. Ayan mapinturahan, matiles to, wala na maganda na to. Ito yung pang 5 pintuan kung napapansin nyo yung mga
lock niya mga kamukilo. Suabe, malinis magtrabaho ito si Jimmy. Ito yung nakita ko talaga mga kamukila. Matagal na to sa akin. Ilang taon ko na tong kasama. Malinis ng ano. Napapansin nyo. Ito na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, no? So paglabas niya dyan, tapos na naman yung CR, nakakabit na ng doorknob tsaka pintuan. Yun sa CR kasi may mga iba pa na ikakabit pa yung pinto, pero nakakabit na yung mga hamba niya. So dito inuna ni Jimmy sa pagkabit itong mga solid door natin. Yan. So uniform po yung doorknob na binili ko. Yan, 10 piraso po ito. Nandun pa sa bahay yung iba. So uniform dapat para, kasi siyempre boarding house to. Iniisip ko kapag yung isa iba yung doorknob, yung isa iba yung doorknob, baka magsisilos yung kabila. Sa tingin niya maganda yun, tapos sa kanya pangit, di ba? So para walang ganyan ng isipan, pinantay natin lahat ng mga sirado. Saan ako ba ya? Pinantay natin lahat ng mga doorknob. Yan. So walang lamangan, di ba? Yun yung maganda. Okay, samantala yung ating roofing, ito nang sinasabi ko mga kamukilo, yung paglatag nating foam insulation. Napaka-clean, di ba? Kung wala kang diskarte diyan, wala pang tie wire na ginamit. Ayan oh. Kulubot-kulubot 'yan. So yung estilo ko sa pag-roofing dito, unti-unti lang muna. Sa loob ng isang araw, ito yung nabubungan namin kanina. Yan. Papunta dito, paikot. Kalahati, no? Kalahati nito laking bahay. Yan. Mula doon hanggang dito. Yung pagbububong natin kalahati dyan sa may downspout, yung nabubungan natin. O bukas na naman, yayariin naman namin kalahati. So bukas, yung target ko, sana lang anuhan tayo ng kapanahonan, kumampi sa atin yung panahon, mangyari talaga yung nasa isip ko. Matatapos to bukas itong pagbububong, itong pinakamalaking bahay na bububungan. Yan lang mga kamagila. O, sa mga gustong magpatrabaho, PM lang kayo, no, para mapag-usapan natin. Ano lang tayo mga kamukil, sa akin pre-quotation lang, pero kapag malayo magcha-charge po ako ng panggasolina. Yun lang yung maano ko sa inyo, panggasolina lang. Sa quotation free po ako. O, ano ko na po yun, tungkulin ko na po yun, kasi kapag hindi ako gagawa ng quotation, magpapabayad ako. Paano kung makukuha yung trabaho na yun? Paano tayo magkakatrabaho? Quotation pa lang nagpapabayad ka na, di ba? Paano na kapag ibibigay sa yung gagawin mong quotation, siguro napakataas na. So ganun yung isipan ng ating mga kliyente. Pero hindi naman lahat, meron ding lalaban, di ba? Sa akin, laging think positive ako. Libre ko na yung quotation na yan. Total, kapag mabigay sa akin yung trabaho, maganda. Kapag hindi, wala tayong magagawa, kasi yun talaga yung realidad nitong pangungontrata. Minsan sa'yo, minsan hindi, no? Napapagod ka na, o napapagod ka na, hindi pa nabigay sa'yo. Talagang ganyan. Tanggap-tanggap na natin yan kapag contractor tayo. Thank you.